Pero handa pa rin po kayo humarap sa Blue Ribbon Committee sa Senate kung sakasakali under Gatchalian Block. Kahit sino. Po, after 18 by 14 plus 7, malinis na lalabas ka. Actually, marami po yan. Depende sa kung ayaw pa rin nilang maniwala. Baka sa saldi ko, pauwiin ko na rin. Yes, bang. Red bang. Halo, pre. Tawagan ng tanong, hindi mo tanong po ganyan. Magkano rin yung ganyan? Wala, kalibin ko lang ito, pareho lang sa mata. Pero hindi lahat ng salita. Hindi nga. Kasi tawagan din yan. Pwede yung pa na lang. Konting distance naman. Atras daw, atras. Wala, hindi na ba? Mainit dito. Sige. Mabilis lang, sir. Sir, biglang nabanggit po yung pangalan ni Senator Cheese Escudero. Baka sabihin nila, ito ba ay nasadya o ano pong masasabi lang dito? Dati naman nandoon yung pangalan niya sa joint activity. So, nagbigay lang sila ng konting pruweba, pictures, para mapatunayan na pumunta talaga sila doon. Pero yung iba pang mga litrato, mga videos, ay bibigay na lang namin sa Office of the Ombudsman. No? So, babalik kami sa Office of the Ombudsman bukas. Mas breve image. Nabanggit niyo yung ang Seven Caneta para kay Senator Mark Villar. Gaano na Yun yung nasa affidavit nila, sa joint affidavit. Wala namang binago na. Sir, patutuloy pa po ang Blue Ribbon. Tinutuloy yung hearing ko ng Senate Committee. Oo, in-informan at kami na kung ano yung pinagdadaanan ng ibang mga senador. Kaya minarapat namin na mag-press con na lang kasi nandito na din lang kayo para bigyan kayo ng konting idea kung ano yung i-present namin sa Ombudsman. Kasi magre-resume kami bukas sa Office of the Ombudsman. Natapos na, actually, naumpisahan na si Buduan, pero hindi natapos. 8 abogado yun. Nag-i-interview sa kanya. Mabalik ko kami bukas, plus additional po si Waupan at saka si Molonta. Pero handa pa rin po kayo humarap sa Blue Ribbon Committee sa Senate kung sakasakali under Gatchalian Block. Kahit sino, makapakita ko. Sir, how to po, after 18 by 14 plus 7, malinis na lalabas ka. Actually, marami po yan. Depende sa kung ayaw pa rin nilang maniwala. Baka sa saldi ko, pauwiin ko na rin. So, gaano sila? Ibang Saudi ko na Oo. bumalik ang Pinas to testify. Binibiro lang kita. Wala akong connection sa isa. Okay. Hindi napansin namin kanina ang sila si Jerry. Sino pa ba yung apat na bago? Yung apat si Bowa, Senisa, sa Kapagyan. Nagsalita sa kanila. Parang nagsalita. Kahit yung nasa likod na dalawa sa harap, si Gamboa at saka si Bandirama nila sa harap. Sabi ko naman, Alam mo, hindi naman kami lumabas para sa mga senador. Lumabas kami para sa bahay. Hanggang nandiyan ang mga kababayan natin na kinig at naghahanap ng justisya sa pagnanakaw. Nandiyan kami.
magiging cooperative. Sir, kumusta po yung Sana may pagpapalo sa Senado. Ngayon, nag-iintay kami na umaasa kami na imbitahan. Yun ang mas mabigat na problema na it's not really the corruption now, that is our more serious problem. We are now facing a failed state. Why failed state? masyado Failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance. No? Yung tinatawag natin equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Captured na ang legislature, so wala na yung equality, wala na rin yung checks and balance. Congress can no longer check on the executive. Yung gobyerno ngayon is no longer serving and protecting the people. So why? Yung pagnanakaw na ito ay nawalan ng pondo para sa mga ospital, eskwelahan, sa disaster, at makikita ninyo, biktima na ang mga Pilipino. There is an emerging school of law in international humanitarian law. If there is a systematic and widespread corruption perpetrated by government, that amounts to a crime against humanity. So yung gobyerno natin ngayon, hindi na nagsaserve ng interest natin, yung ekonomiya bumabagsak. Yung rule of law, yung batas natin, weaponize para habulin ang mga kalaban sa politika. Pagdating sa sovereignty, wala na tayong sovereignty kasi the administration now is willing to surrender Filipino citizens to a foreign jurisdiction, which is ICC. Ang sinabi nga ni Matibag, sa mga susunod na araw ay babahain ang Pilipinas ng ICC warrants of arrest. So gustong-gusto nilang ipa-aresto sa ICC ang mga Pilipino, samantalang meron tayong functioning judicial system. So, sinurrender nila ang sovereignty natin. So, failed state na po tayo. Thank you. sir, isa pa, Dapat gusto po yung mga manis natin sa kabila ng dahil ngayon yun ang mga pangyayari ng flood control. Kamusta na sila sa kabila ng mga maraming kanta? Sanay naman sila sa mapangalog na sitwasyon. Dahil mga sundalo doon sila. So, kaya namin i-handle ang aming security. sir, Thank you, sir. na marami na kayong kaso na natanggap sa buong Pilipinas po ba yun? Luzon, Visayas, Mindanao. Meron na sa Marawi, sa Surigao, kaya. Saan ninyo nag-gather yung sir sa iba't ibang, kunwari magkasabay yung mga Hindi, yung mga Pinoy nila sa labas ng Quezon City,